Chapter 2, Midnight Client. Ang Metropolitan Art Gala ay punong-puno ng mamahaling ilaw, magagarang damit, at mga taong mukhang ipinanganak na may silver spoon sa bibig. Sa isang sulok, tahimik na nakatayo si Biel habang hawak ang isang baso ng juice. Pakiramdam niya ay hindi siya nababagay sa lugar na iyon. Maganda naman ang suot niyang black wrap dress. Yakap nito ang kurba ng katawan niya sa tamang paraan. Pero habang nakikita niya, ang mga modelong payat at elegante na palakad-lakad sa paligid, hindi niya maiwasang makaramdam ng insecurity. Maganda naman daw yung painting. Oo nga, sayang lang kasi mataba raw yung artist. Napakurap si Viel nang marinig ang bulungan ng dalawang babae sa di kalayuan. Parang may kumurot sa puso niya. Sanay na siya sa mga ganong komento. Pero hindi ibig sabihin noon na hindi na masakit. Bahagya siyang yumuko at nagpa siyang umalis na lang sana nang biglang tumahimik ang buong bulwagan. Parang may huminto sa pag-ikot ng oras. Lahat ng ulo ay sabay-sabay na napaling sa pintuan. At doon niya nakita siya. Isang lalaking mukhang direktang lumabas mula sa pahina ng isang romance novel. Matangkad, perpekto ang hubog ng panga. Magulo ng bahagya ang itim nitong buhok. At ang kulay-abong mga mata nito ay parang kayang silipin ang pinakamalalim niyang lihim. Nakasuot ito ng custom-made black suit na lalong nagdagdag sa misteryoso nitong aura. Nanlaki ang mga mata ni Biel. Biglang natuyo ang kanyang lalamunan. Hindi maaari. Siya yun. Ang lalaking nasa painting niya. Eksaktong-eksakto. Mula sa matangos nitong ilong hanggang sa mapanganib na tingin ng mga mata nito, parang tumigil sa paggana ang utak ni Viel. Habang ang ibang tao ay abala sa paghanga sa bagong dating, diretsyong naglakad ang lalaki sa loob ng bulwagan. Hindi niya pinansin ang mga socialite na pilit kumukuha ng atensyon niya. Hindi rin niya pinansin ang mga taong bumabati sa kanya, para bang may isa lang siyang hinahanap. At nang tuluyan itong huminto sa harap ng painting ni Viel, nanlamig ang buong katawan niya. Dahan-dahang lumingon ang lalaki. Diretso sa kanya, nagtagpo ang kanilang mga mata. At biglang nagsimula itong maglakad papalapit. Sa bawat hakbang nito, parang bumababa ang temperatura ng paligid. Huminto ito sa harap niya. Are you Viel Ashford? Malalim ang boses nito. Makinis. At may kakaibang kapangyarihang hindi niya maipaliwanag. Yes, ako po. Halos mautal siya sa pagsagot. Agad niyang itinupi ang mga braso sa harap ng tiyan bilang depensa. Nakasanayan na niyang itago ang katawan niya kapag may lalaking tumitingin sa kanya. Ngunit sa halip na pangungutya, isang mahinang ngiti ang sumilay sa labi ng estranghero. Napansin ni Viel ang bahagyang talim ng mga ngipin nito. Parang, hindi. Siguro imahinasyon lang niya yon. Dahan-dahang hinawakan ng lalaki ang kamay niya. At bago pa siya makareact, marahan nitong hinalikan ang likod ng kanyang kamay. Nanlamig siya. Literal. Malamig na parang yelo ang balat nito, ngunit ang titig nito ay nag-aapoy. Ako si Lucien Blackwood. Napasinghap si Viel. At ang sumunod nitong sinabi ay tuluyang nagpahinto sa tibok ng puso niya. And I've been looking for you for over a century, my love. Parang nanghina ang mga tuhod niya. Ano? Bago pa man siya makapag-isip, lumapit na ang organizer ng gala. Lumiko si Lucien at itinuro ang painting. I am buying this masterpiece. Nagulat ang organizer. Sir? Name your price, double it, and send the check directly to Ms. Ashford. Tumahimik ang lahat. Halos mabitawan ng organizer ang hawak niyang tablet, habang ang ibang bisita naman ay hindi makapaniwala sa kanilang narinig. Ngunit tila walang pakialam si Lucien. Muli itong bumaling kay Viel. Kinuha nito ang isang makapal na itim na business card mula sa bulsa ng suit at marahang inilagay sa kanyang kamay. It's not just your painting that I want, Viel. Lalong bumilis ang tibok ng puso niya. I want you to be my personal painter. Napakurap siya. Haha? Tomorrow morning my car will pick you up. Bahagyang ngumiti si Lucien. We shall paint at my mansion. At bago pa makasagot si Viel, tumalikod na ito. Naglakad palayo. Iniwan ang buong gallery na tulala. At si Viel, nakatayo lamang sa gitna ng bulwagan habang nakatitig sa business card na nasa kanyang kamay. Naka-emboss dito ang gintong pangalan, Lucien Blackwood. At sa unang pagkakataon sa buong buhay niya, pakiramdam niya ay may isang bagay na malapit ng baguhin ang kanyang kapalaran.